Sister ko, Part 2. Mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ito po yung pagpapatuloy ng kwento na ating binasa noong nakaraang video. Para po mas maintindihan niyong mabuti ang kwentong ito, hanggang niyo muna yon kung hindi niyo pa napapakinggan bago niyo kinilik ang video na ito. Maraming salamat po. Umpisahan na natin kaagad kung saan po tayo naputol noong nakaraang video. Matapos ang gabing yun, wala nang nakakita pa kay Padre Gaspar. Ang bahay namin ay nilamon ng apoy kinabukasan. Walang palatandaan ng pagsabog, pero ang gitna ng bahay ay isang malalim na hukay na tila sinipsip ng kadiliman. Si Itay, hindi na namin siya muling nakita pa. At si Esperanza, natagpuan namin siyang walang malay sa ilalim ng punong mangga. Yakap-yakap ang itim na salamin. Nang magising siya, isang tanong lang ang kanyang binitiwan. Ilang pintuan pa ba ang bubuksan nila, ate? At sa kanyang mga mata, isang bakas ng kabayong sumasagisag sa sumpa ng mundo na hindi dapat ginagalaw. Lumipas ang ilang linggo matapos ang huling gabi ng apoy at anino. Si Esperanza, bagamat buhay, tila hindi na yang kapatid na aking nakilala. Ang kanyang mga mata, lagi nakatanaw sa kawalan. At sa tuwing sasapit ang hating gabi, kusa siyang gumigising. Pipikit sa salamin at sasabihin ng pabulong, hindi pa tapos, hindi pa lahat nakabukas. Ang mga salitang ito ay parang naging isang orasyon niya sa gabi. Isang panibagong anyo ng panalangin. Ngunit hindi ito para sa Diyos. Tila para ito sa mga nilalang na nasa likod ng mga pintuan na hindi natin kayang isara. Napilitan akong humingi ng tulong sa isang matandang mananambal mula sa bayan ng Paluan, sa hilagang kanluran ng Mindoro. Siya si Madre Salvadora, isang bulag na babae na nakatira sa paanan ng bundok, palapit sa gubat ng Abaka. Ayon sa mga matatanda, sa tuwing may nilalang mula sa panig ng kadiliman na sumusubok tumawid, si Salvadora ang huling harang. Habang nilalatag niya ang mga tulyong palapa sa lupa at nagsisindi ng mga insenso, tinanong niya ako, ilang beses mo siyang hinayang humawak ng salamin? Napatahimik ako. 3 po, saad ko sa kanya. Tumigil siya sa pagdugtong ng dahon. 3 ulit ay sapat upang makapasok ang naninag ng tikbalang, ngunit 4 na salamin ng buo niyang katawan. Ano pong ibig niyo sabihin? Tanong ko sa kanya. Ang ika-4 ay ang kanyang dugo. Dinala ko si Esperanza kila Salvadora. Sa una, ayaw niya pangang sumama. Nagwawala siya. Sumisigaw sa gitna ng kalsada habang dinudugo ang ilong at mga tenga. May mga pilikmata siyang unti-unting nalalagas at pinalitan ng maliliit na balahibo na parang buntot ng kabayo. Pagdating namin sa kubo, sinimulan namin ang ritual. Ang apoy ay nilagyan ng itim na mantika mula sa puno ng bitaog at binasag ang itlog ng uwak sa ibabaw nito. Si Esperanza ay inupuan sa bilog ng asin habang paulit-ulit na inuusal ni Salvadora ang isang lumang dasal. Panahon ng anino, panahon ng liwanag, pawiin na pagkakabit ng laman at halimaw. Bigla siyang sumigaw. Hindi si Esperanzang sumisigaw, kundi ang tikbalang na nasa loob niya. Isang napakalalim at napakalungkot na tinig. Pinanganak sa ika-4 na buwan ng dilim. Anak ako ng isang nilalang na lumakad sa pagitan ng puno at ng langit. Ako si Basilio at ang pintuan ay hindi na masasarado. Mula sa apoy, lumitaw ang isang imahe. Isang kabayo, walang ulo. Ngunit ang katawan nito ay may mata sa dibdib at mga bibig sa magkabilang tagiliran.
Ito raw ang tunay na anyo ni Basilio. Hindi lamang isang tikbalang, kundi isang kabalyero ng mga aninong pintuan. Tumakbo ko kay Salvadora. Paano namin siya mapipigilan? Tanong ko sa kanya. Hindi na, ngunit maaari mo siyang iligaw. Tugon niya sa akin. Paano? Iligaw mo ang huling pintuan at sirain mo ang daluyan ng kanyang alaala. Kinabukasan, inakyat namin ang bundok di Laab, isang matandang lugar sa pagitan ng Sablayan at Santa Cruz, kung sa paniniwalaan doon bumagsak ang mga nilalang na sinumpa ng langit. Binitbit namin si Esperanza, nangihina, nanginginig, at ang mga kuko niya ay unti-unti niyang nagiging matatubis na kuko na parang sa hayop. Sa tuktok ng bundok, hinukay namin ang itim na salamin. Ang huling salamin na galing pa raw sa panahon ng mga Kastila at ginamit ng mga albularyong taksil sa mga ritual na pagtawag sa tikbalang. Sabay-sabay namin binasag ang salamin sa ilalim ng buwan. At habang binabasag namin ito, umaalulong si Esperanza. Tila umiyak na kabayo, humahalinghing sa hangin. Mula sa alikabok ng bubog, may bumulong sa akin. Hindi ako nawala. Nasa kanya pa rin ako. Tuwing lalapit ang kadiliman, magbubukas muli ang pintuan. Ngayon, si Esperanza ay muling tahimik. Nag-aaral na. Tumatawa. Ngunit may mga araw, lalo tuwing buwan ng Hunyo, ang buwan ng kabayong itim, na natutulala siya sa may bintana. Minsan, may binabanggit siyang hindi ko alam kung pangarap lang ba o alaala. Bumukas ulit ate, pero hindi para sa akin, para sa susunod. Minsan, sa gabi, narinig ko ang mga yabag ng kabayo sa bubungan ng aming bahay. Mabagal, mabigat, at matunog. At sa ilalim ng kama ni Esperanza, may natikpuan akong munting peraso ng bubog. Itim. At sa gitna, may nakaukit na salita, ikaw ang susunod. Nang sumapit ang unang Biyernes ng Hunyo, ilang buwan matapos ang huling ritual sa bundok di Laab, na naginip muli si Esperanza. Napabalikwas siya ng bangon, umiiyak, at nanginginig ang kanyang buong katawan. Ngunit ang mas kinabahala ko ay hindi ang kanyang sigaw o mga luha, kundi ang aninong naiwan sa salamin ng kanyang cabinet. Wala itong mukha, wala ring ulo. Isa lamang itong balangkas ng katawan na tila gawa sa usok, ngunit may mga kamay. At ang mga daliri ay mahahaba, parang galamay ng pugita. Ate, nandito na siya, sabi ni Esperanza. Muling bumalik ako kay Madre Salvadora, dala ang isang lumang larawan ni Basilio, antik balang na minsan tumawid sa dugo ng aking kapatid. Subalit hindi si Basilio ang bumabalik, ayon sa kanya. Ang huling nilalang na sinumpa ng mga diwata ay walang pangalan. Hindi siya hayop. Hindi rin ganap na espiritu. Isa siyang kalagim. Isang nilalang na sinilang sa pagitan ng ritual at isang pagkakamali. Ayon sa alamat, sa tuwing may isang tikbalang na nabubulit sa galit, siya ay naglalabas ng isang bahagi ng kanyang sarili. Isang aninong walang muka na ginagamit niya upang magmanman, magmanipula at tuluyang sumira ng pamilya. Ang kalagim ay hindi nakikita ng sino mang walang kaugnayan sa kanyang pinanggalingan. At dahil bahagi ito ng pagkatao ni Basilio, nakaugnay ito kay Esperanza, sa kanyang dugo, sa kanyang gunita. At kapag nakaharap na ng bagong katawan ng kalagim, wika ni Salvadora, hindi na ito kanino. Ito na ang magiging katawan ni Basilio sa muli. Isang umaga, natagpuan namin ang pusa namin na si Maria Luisa na wala ng ulo,
sa likod ng bahay. Walang bakas ng sugat sa kanyang katawan. Parang maingat na inilis ang kanyang ulo gamit ang isang hindi pangkaraniwang paraan. Parang tinanggal ito ng isang doktor na sanay sa paghiwa ng balat. Kinabukasan, ang kapitbahay namin na si Aling Pancha, na isang matandang bulag, ngunit laging nagdarasal sa gabi, dati ko po ang nakabulagta sa tapat ng aming pintuan. Patay, nakanganga, pero walang mga mata. Sa kanyang lalamunan, may nakasulat sa dugo, "Ikaw ang salamin." Bumalik ang mga tunog ng kabayo sa aming bubong. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang kaluskus na ng kuko sa kahoy, paggaspas ng mga basang pakpak, at mahinang kaluskus ng mga hakbang na tila gumagapang. Sa silid naman ng Esperanza, ang mga bintana ay nabuksan kahit na nakakandado. Sa ilalim ng kanyang kama, may mga bagong gasgas sa sahig, mga marka ng kamay, hindi paa. Ang mga markang iyon ay umaabot hanggang sa tapat ng aparador kung saan naroon ang salamin. Isang hating gabi, ginising niya ako. "Ate, bukas na ulit." "Anong bukas, Esperanza?" Balik tanong ko sa kanya. "Yung pintuan, may lalabas na." Iminungkay ni Salvadora na dalhin namin si Esperanza sa Lambak ng Layag, isang lumang lugar sa timog ng Rizal, Mindoro, kung saan daw isinara ang mga orihinal na pintuan ng anino noong mga panahon ng Kastila. Ayon sa kanya, dapat sirain doon ang huling salamin. Ang luma't wasak ng salamin na pinagmulan ng ritual sa bundok Dilaab. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sapat ang basagin lamang. Kailangan mag-alay. Habang naglalakad kami sa lambak, napakalamig ng simoy ng hangin. May amoy na nabubulok na kaliskis. May mga ibong itim na hindi mo makikilala sa gabi. At sa lupa, may mga nakalutang na abo at balahibo ng kabayo. Sa gitna ng lambak, humukay kami ng butas. Inilagay namin ang salamin, ang buhok ni Esperanza, at ang lumang larawan ni Basilio. Sabay-sabay namin binigkas ang orasyon ni Salvadora. Ngunit hindi ito sapat. Umalingaw-ngaw ang isang tinig. Walang bibig, walang muka, ngunit malinaw sa lahat ng aming pandinig. Kayo ang sinira sa katawan ko. Kayo rin ang magbibigay ng panibago. Lumabas mula sa puno ang kalagim. Isa itong aninong humanoid na may katawan ng tao, ngunit walang ulo. Wala rin balat. Puro itim at usok. Ngunit sa kanyang dibdib, meron mata. At yun ay mata ni Basilio. Habang sinisigaw si Esperanza, sinubukan naming sunugin ang hukay. Ngunit tumawa lamang ang kalagim. Hindi mo na ako kayang sunugin. Ako'y namulaan sa inyo rin. Habang tumatayo ako sa harap ni Esperanza, nihagi sa akin ni Salvadora ang isang supot. Isang piraso ng basang abaka mula sa bundok Dilaab. Isinampal ko ito sa mata ng kalagim. Sumigaw ito ng ubod lakas. At sa sigaw niya, lahat ng anino sa paligid ay nanumbalik sa lupa. Bumuka ang lupa sa gitna ng lambak at doon na nahulog ang kalagim. Bumagsak ito sa loob ng butas na salamin. At sa huling sandali, tinakpan nito ni Salvadora ng huling dahon ng bitaog. Sinindihan ng apoy at sinelyohan gamit ang dugo ni Esperanza. Ngayon, kami naninirahan na sa silanging bahagi ng Lubang Island. Tahimik, payapa. Ngunit tuwing gabi, kapag umiihip ang hangin mula sa kanluran, minsan narinig pa rin namin ang kalabog ng mga paa ng kabayo sa malayo. At sa ilalim ng kama ni Esperanza, minsan may narinig ako mga bulong. Bukas, muli tayo magkikita.
At sa susunod, ako na ang may mukha. 2 buwan matapos ang pagkakatapon ng kalagim, nagpatuloy kami sa tahimik na pamumuhay namin sa Lubang Island. Ngunit isang gabi, habang naglalakad si Esperanza sa may tabing dagat, may nakita siyang batang lalaki na tila nawawala. Ang kanyang balat ay sobrang putla, parang luwad. Ang kanyang mga mata ay patagalitang hugis. Hindi natural, hindi normal. At ang puti ng mata niya ay kulay abo, na parang binura ng alikabok ang liwanag nito. Pero ang mas nakakapagtaka ay ang kanyang mga paa. Sa ilalim ng kaliwa, may aninong sumasabay sa kanya. At sa ilalim ng kanan, may isa pa. Isa pang anino, pero hindi sa kanya. Anong pangalan mo? Tanong ni Esperanza sa bata. Ngunit hindi ito sumagot. Tinignan siya nito ng diretsyo, saka nagsalita sa tinig na tila may 2 boses. Hindi ko na maalala. Sinamahan niya ito pauwi. Ngunit na makarating sa harap ng bahay, napansin ko may kakaiba sa paligid. Ang hangin ay napakabigat, at ang amoy ng dagat ay biglang naging amoy ng lumang dugo. Nasaan mga magulang mo, iho? Tanong ko sa bata. Matagal na silang kinuha. Sagot nito. Sino kumuha? Tanong ko ulit sa kanya. Yung lalaking may buntot na kabayo. At yung babae na walang mata. Kinagabihan, habang natutulog si Esperanza, nagsimula siyang magsalita habang nakapikit. Hindi siya bata. Isa siyang alaala. Isa siyang sugat. Sabi ni Esperanza. Kinabukasan, sa liwanag ng umaga, nakita ko muli ang batang lalaki sa gilid ng aming bakuran. Hinuguhitan ng lupa gamit ang daliri. Mga hugis kabayo, mga pintuan, at mga salamin na putol-putol. Maya-maya, lumapit siya sa akin at inabot ang isang dahon na may nakasulat sa likod gamit ang dugo ng hayop. Ang huling kaluluwa ay sinilang na. Lumuwas ako sa bayan ng loob upang humingi ng payo sa isang matandang herbularyo, si Matias Velarde, kilalang tagapag-ingat ng mga kwento ng katutubong salugnon. Ayon sa kanya, ang bata ay maaaring isang sanglang anino, isang kaluluwa na ginamit bilang alay upang takip ng isang mas malakas na nilalang. Kapag ang isang tigbalang ay hindi makatawid ng ganap, gumagamit ito ng alaala ng isang tao na namatay nang walang pangalan. Binubuhay ito muli sa katawan ng bata, at habang lumalaki ang bata, unti-unti siya nagiging nilalang na walang alaala. Pero may kapangyarihan pagpatuloy yung sumpa. Pinakita ko sa kanyang anino na hindi tumutugma sa katawan ng bata. Saad ni Matias. Yan ang aninong hindi sa kanya. Yan yung aninong gumagapang papunta sa mga susunod. Binalikan namin yung batang lalaki isang gabi. Nakatayo siya sa tabi ng dagat at ang buwan ay bilog na bilog at pulang-pula, tulad ng dugo sa tubig. Inilabas ni Matias ang isang pulseras na yari sa pilak at tabo ng tuyong palapa ng bitaog at nilagay ito sa pulsong kaliwa ng bata. Agad naman itong napasigaw. Ang ninong hindi kanya ay nagsimulang gumalaw. Humiwalay ito sa lupa, tumayo at naghubog ng isang katawan na parang usok. Unti-unti nagkaroon ng mukha. Mukha na lalaking walang ulo. Ngunit ngayon, may mukha ng bata. Ito ang alaala ni Basilio. Hindi na namin kayang ikulong ang anino. Hindi ito basta multo. Isa itong hinog na kasinungalingan. Isang aninong pinakain ng takot, alaala, at dugo. Nagdesisyon si Esperanza. Ako ang dahilan kung bakit siya nabuhay. Ako rin ang dapat magtapos sa kanya. Sinagawa namin ang huling ritual sa gitna ng dagat.
Sakay ng bangka sa ilalim ng buwan. Sa gitna ng tubig, itinapon ni Esperanza ang pulseras na pilak nun sa tubig. Sabay sabi, "Sa pagitan ng liwanag at dilim, sinusuko kita. Hindi ikaw ang katawan ko. Hindi ikaw ang anino ko." Nagsisigaw ang bata. Hindi yung batang lalaki, kundi yung aninong nahugot sa kanya. At sa huling saglit, hinila ito ng dagat. Walang tunog, walang alon, walang apoy. Tahimik na parang nakalimot. Ngayon, ang batang lalaki nakatira na sa ampunan sa bayan ng Kalintaan. Tahimik lamang, hindi na nagsasalita. Ngunit tuwing Sabado ng gabi, bubuguhit pa rin siya ng pintuan sa lupa gamit ang kanyang mga daliri. At minsan, sinasabi ng ibang mga bata na sa likod ng kanyang anino, may isa pang aninong nakatayo at wala pa rin itong mukha. Abangan ang susunod na kabanata sa buhay ni Honoria. Huwag kayong mag-alala. Sa susunod na video na kaagad ang karugtong ng kakaibang kwento niya. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Let's catch this on camera.